Alam niyo ba na marami na tayong pwedeng options pagdating sa trabaho? Hindi sa lahat ng oras ay pwede tayo makapagtapos at masundan ang mga balak nating career sa buhay. It's never too late to get your dream job pa rin naman, pero in case kailangan nyo ng ibang mga choices, kung sakaling undecided pa kayo mag-college, ay pwede ninyo gamitin ang labor market information bilang referensya sa inyong plano sa buhay na mas malaki ang chance na kayo ay may trabaho agad pagkatapos ng high school. Pagdating sa ATA, halos lahat ng opening na makikita dito sa loob ng mga lungsod ng Muntinlupa, Taguig, Parañaque at Las Piñas ay makikita din sa ibang parte ng ating rehiyon. Kung tutuusin, napakahirap maglakbay sa area natin, lalo na kung tayo ay aakyat papuntang norte. Sa halagang 675 pesos bilang minimum wage, hindi sa lahat ng beses ay magagawa natin na magtrabaho para sa ganitong klaseng araw-araw na bayaran. Ang pang-Jollibee ninyo na 50 tandang bawas 100 pesos per meal ay pwede nyo na ma-afford kung kayo ay magtatrabaho sa mas malapit na lugar. Kung tutuusin, ang pinakababang parte ng ATA ay maraming unike na historical landmarks bilang patunay na hindi lahat ng lungsod ay isa lang ang job offering. Sa mga industriyang makikita ninyo, ang Muntinlupa City ay kilala na maraming opening sa manufacturing industry. Sa Taguig City naman, maraming kumpanyang itbin na namimili magbukas dahil sa Bonifacio Global City, lalo na at naglipat ang mga international finance company sa area na ito para mas makalapit sa Philippine Stocks Exchange Center. Sa Parañaque City naman, bukod sa sobrang dami ng turista na laging dumadaan dito galing sa airport, ay hindi lang mga hotel, casino at restaurant ang umuusbong. Bago pa itinayo ang Entertainment City, ay kilalang-kilala na ang cargo and logistics industry dahil sa dilim, kung saan bumabagsak ang karamihan ng pinapadala sa ibang bansa sa ating airport. Bukod dito, itinayo din ng Parañaque City ang PITS, kung saan ang mga gusto lumuwas ng ibang parte ng Pilipinas ay hindi na nangangailangan maghanap ng bus terminal sa loob ng Maynila o Cuba para lang makabisita sa kani-kanilang mga probinsya. Sa Las Piñas City naman, sa sobrang dami ng mga subdivision na itinayo malapit sa Alabang Zapot Road, ang naging resulta ay ang pagtayo ng mga tinatawag na microbusiness, kung saan sila ay nagbibigay ng serbisyo at produkto ng mga kapitbahay nila, kung sakaling hindi nila kaya lumuwas sa ibang parte ng kanila lungsod o lumabas ng Las Piñas City. Ngayon, sa sobrang dami ng tao sa bawat lungsod, kailangan malaman muna natin ang tinatansya na populasyon ayon sa ating mga sensyon. Kung sakaling tumama ang mga nakikita ninyong projection, ay pagdating ng 2025, ang may pinakamarming oportunidad para makahanap ng oportunidad sa pagbebentahan ng produkto at serbisyo, kung sakaling gusto ninyo magtayo ng sariling negosyo ay Taguig City. Ngunit, pagdating sa Muntinlupa City, Parañaque City, at Las Piñas City, pwedeng sabihin natin na good news pa rin ito. Bakit nga ba? Kasi pagdating sa naging statistic na lumabas sa bawat lungsod, ang dami ng mga edad 15 pataas na sinasabing pwede na magtrabaho ay nakaimpluwensya sa dami ng mga makakakompetensya ninyo kung sakaling aakyat pa ang populasyon sa Parañaque City. Ang ibig sabihin nito, kung sakaling magkakatotoo ang prediction sa pagtapos ng 2025, ang buong populasyon ng AFI ay pwedeng bumaba ang sasali sa ating mga pwedeng sumali sa labor force dahil mas marami na talaga ang mas mababa sa eligible age. Kahit sabihin natin na mas baba ang populasyon ng mga taong hindi akma ang inaral sa kanilang inabot na edukasyon o mga pinag-aralan na mga vocational course na nakapasok sa trabaho, ganon din ang prediksyon sa mga makakapasok sa trabaho na akma para sa kanila. Medyo nakababahala lang tingnan na ang mga populasyon na sinasabing kabilang sa mga walang trabaho at ayaw na maghanap ng trabaho ay sinasabing pwedeng tumaas pa. Kung kayo ay may balak magtapos ng kolehiyo, ngayon pa lang ay ipinaalam namin na hindi lang kolehiyo ang paraan para kayo ay maging secure sa trabaho. Bakit? Dahil mas maraming kumpanya pa rin na naghahanap ng mga trabaho na hindi nangangailangan ng mataas na requirement. Bago natin tingnan ang mga actual na job positions, tingnan muna natin kung gaano karami ang job vacancies na available sa bawat lungsod. Pagdating naman sa mismong hinahanap ng mga kumpanya, sa bawat lungsod, madalas makikita natin na hindi sila naghahanap ng mga matataas na degree para kayo ay offeran ng trabaho. Sapagkat ang mga simpleng driver na may professional driver's license ay pwede na magsimula sa Parañaque City. Sa ibang mga vacancies, madalas at least grade 12 level graduate o nagtatapos ng mga vocational course sa TESDA ang kanilang hinahanap.
Ayon naman sa datos sa linggo ng Abril 25, may isa ng taon na ito, kahit saan sa Pilipinas ay pwede ka na mag-apply sa mga posisyon na ito. Tandaan ninyo, hindi porket maraming opening ay sila ay magbibigay agad ng mataas na offer, lalo na kung hindi akma ang tinapos mo na kurso para sa posisyon na ito. Ganon din halos ang datos na lumalabas sa mismong naging report ng mga kumpanya sa loob ng first quarter para sa Montaparlas area. Kung sakaling kailangan nyo makapaghanap agad ng trabaho, pwede ninyo tandaan ang mga posisyon na ito bilang option kung sakaling gusto nyo muna kumuha ng konting break sa pag-aaral para matulungan ang inyong pamilya sa inyong mga gastusin sa bahay. Pagdating naman sa mga posisyon na gusto applyan ng mga gusto magtrabaho, kadalasan sa kanila ay hinahanap din ang trabaho na gusto i-offer ng mga kumpanya. Mangilan-ngilan lang dito ang mga kailangan ang 4-year degree course bilang basic requirement at hindi lahat sa kanila ay requirement din ang AE license. Basta marunong ka gumamit ng computer at naipagpatuloy mo ang iyong edukasyon hanggang kolehiyo o vocational course, iniisip na nila na pwede na siguro sila mag-asam sa mga ganitong posisyon pag sila ay naghanap ng trabaho. Kaya ang tanong ngayon, nakapasok kaya sila? Ito ang sagot sa inyong katanungan. Sa madaling sabi, karamihan sa kanila na naghahunt ng job posting ay na-hire ng mga empleyadong gusto magtrabaho. Ito ang mga lumalabas na top 5 na most hired jobs sa ating mga lungsod na kinasasaklawan. Ngayon ang tanong, kung sakaling wala kayong ideya kung saan kayo lalapit para makapagtrabaho eventually, ito ang pwedeng makasagot sa inyong katanungan. Dahil pwede ka na maghanap ng in-house job fair posting na direkta sa mga kumpanya o sumali sa mga sinasabing job caravan kung ayaw mo dumaan sa online channels. Paano kung ayaw mo pumunta ng City Hall o hindi mo nabalitaan na may job fair sa inyong barangay? Pwede na kayo lumapit sa pinakamalapit na barangay hall kung saan kayo nakatira para magtanong. Dahil ang Parañaque City ay may itinatayong Barangay Employment Service Office kung saan naghahanap sila ng mga job seeker para sa mga employer na mas gusto na ang sarili nilang trabahador ay hindi na manggagaling sa ibang lugar. Kaya namin nasabi itong mga option na ito para garantisadong meron kayong option bilang trabaho kung sakaling hindi nag-work out ang inyong dream job. Tandaan ninyo, July pa lang at ang minimum wage ay 675 pesos. Kung sakaling ayaw ninyo mag-settle for minimum pero gusto makapag-apply agad, pwede ninyo i-check ang mga job posting at tanungin ang mga interviewer kapag kayo ang nakakuha ng job offer para malaman ninyo kung ito ay para sa iyo.